Go ahead. Yes, maraming salamat once again. Magandang gabi sa lahat. At special nating pasalamat the Reverend Father Vince Manos ang sources sa Diocese ng Pagadian kung saan nandun kami. Siya po ang offer na nandun kami mag-land sa Team Father Darwin sa kanyang parokya. So, ang daming pagkain doon. Yung tuna at yung assistant first niya, assistant Paris First si Reverend Father Dexter Samuras. Salamat, Father. At of course, ating nalaman na yung level sa naturang public catechism sa gawa sa Our Lady of Peace and Buhay sa bayan ng parokya ng Marcos Tubigis. Tatlong probinsya yun, Brother Jando. Ating nalaman ay taga Sibugay Province, sa Magaling North Bay Province, at of course sa Samang del Sur Province. So, tatlo, yun ang dahilan ng punong-puno ang kanilang malaking gym sa naturang public activities, sa naturang celebration. So, pang Father Faith, Suarez ang Pares. So, ang konting background sa pintapi ko ngayon, this po sa ating napakinabahayag sa aming dati na Delete Archbishop Jesus Imposado, yung subject na Genealogy at Demonology, before 1960 na sa part pa to sa curriculum sa major seminary o sa theology. Pati na yung apologetics, sabi niya, kung dahilan na kailangan mag-memorize sila ng mga teksto o verses sa Biblia. Pero since 1960, inabulis ang naturang mga subject. Yan ang dahilan na lahat ng mga kaparian natin na mag-graduate ma-orden, pagkapari, wala na silang background about sa genealogy, so hindi na sila basta-basta na maka-diagnose na demonic ba to or psychotic ba, di ba? So hindi pwede na magsabi tayo, parang man lang yun, yung sa amin sa Bisaya, napasmo. Yun ang partner sa exorcism deliverance, yung psychiatrist at saka exorcist. So since 1960, walang background. Puro parang isang doktor lang, tulad ni Dr. Jose Gonzalo Ditsing, Dr. Dino. Pag-graduate niya ng medicine, nag-exam siya, kapasa siya. So doktor na po siya. Pero hindi siya pwede mag-diagnose sa sakit ng mata dahil hindi pa man sa espesyalista sa mata. So nag-aral naman siya another 4 years para maging specialist ng mata, at yun na, pwede na siya mag-opera o mag-diagnose sa sakit ng mata. Yun din ang ating mga kaparian. Kailangan sila ay mag-aral pa, katulad sa mga founders sa Philippine Exorcist, Father Skia, Father Cabaling, Father Gilbert Librero, iba pang mga exorcist na nag-aral sila doon sa Roma para po sila maging exorcist. So, hindi basta-basta. So, yun, sila lang ang makadetermine, diagnose kung ang kaso ng isang tao ay demonic ba, or ang doktor, siya din ang mag-determine o psychotic o kailangan psychotic ba o yung mga psychiatrist. So, yun ang konting background. So, bago tayo magsimula mga kapatid, prayer protection muna tayo para po tayo protected ng lalo na experience namin. Ito ang ating tapiko. Hindi ko makalimutan yung nandun kami sa Baybayliti na bigla lang na ang aking laptop. So nakalimutan namin na mag-prayer for protection. So prayer protection na tayo. Then Father, the Son, the Holy Spirit, and Lord Jesus, I ask you to protect our family. In silent, paki-mention ang lahat ng membro ng pamilya.
from sickness, from harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us with. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives and cherish, as well as all positions from any form of harassment and retaliation from all evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and see, bring down to his good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, isa sa bilang mga soldiers of Christ o sundalo ni Kristo, kailangan alam natin ang ating mga kalaban, ating kaaway. We just know na alam natin kung sino ating kaaway. So, sa panahon na tayo ay naging sundalo ni Kristo, panahon sa sakramento ng confirmation o compel, hindi lang natin nalagay ang dokumento natin, kinupot natin to sa Dictionary of the Bible by John Mackenzie sa page 145. Ito po ang definition sa confirmation bilang mga sundalo ni Kristo, in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop or strength to profess, to defend, and to practice the faith. So bilang mga nakumpilan, mga tatanggap tayo ng sakramento ng confirmation o kumpil, naging sundalo na po tayo ni Kristo, at saka para po tayo parang ating ipapropagate ang ating panampalataya, ating i-practice ang ating panampalataya. Kung last option na yung ating i-depend o ipinsa natin at panampalataya natin. So ibig sabihin, hindi exclusive sa Catholic defender ang depensa sa ating panampalataya. Lahat ng mga nagkatanggap ng compel o wala sa baptism hanggang sa confirmation, obligado po tayo na ating i-propagate, ating i-profess at ating depensahan ang ating panampalataya bilang mga Katoliko. So, kung basahin natin ang ikalawang Timoteo 2:4-3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting sundalo ni Kristo Jesus. So, mabuting sundalo ni Kristo Jesus, kailangan makipagtiis. Sino mang sundalo na nasa pagsusundalo ay hindi nahaglubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya ay kalugdan niyaong nagpala sa pagsusundalo. So, bilang mga sundalo ng Kristo, kailangan alam natin ang ating kalaban, ating kaaway. Dahil may kasabihan, ang sundalo na madaling atakihin o madaling i-ambush ang kaaway, yung mga sundalong hindi nila alam kung sino ang kanilang kaaway o kalaban. Ang tanong, ang Diyos ba ay naglikha ng demonyo? O nilikha ba ng Diyos ang Satanas o si Satanas o ang demonyo? Kadalasan sa ating experience, pag magtanong tayo, panahon na may mga seminar, kahit mga Katoliko po yung lahat, hati sila, may magtaas kamay na pabor na naglikha ng ang Diyos, naglikha ng demonyo o naglikha ng Satanas. Ang iba, hindi. Ang iba, hindi magtaas ng kamay, kaya hindi sila sure. Pero kung biblical, malinaw naman sa Job chapter 34:12. Almighty God does not do evil. He is never unjust to anyone. Medyo tumatahol yung aso namin dito sa amin.
So malinaw, biblical na ang Diyos mismo, hindi siya naglikha na devil o evil. So ang nilikha niya, anghel. So may first, second, and third hierarchy. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 21, Colossians chapter 1 verse 16, Ephesians chapter 1, simula yun sa 18 hanggang 21. So may first hierarchy, so yung seraphim, cherubim at thrones. And then second hierarchy, dominions, principalities, powers, so meron ng 6. At saka third hierarchy, virtues, archangels, and angels. Ayun. Kita na. Ayun, oo. Kita na. Kita na, okay na. Okay na, oo. Sandali lang. Bakit hindi yung labas? Third hierarchy. Kita na, Brother John, no? Kita na, kita na. Okay, maraming salamat. So, yun pala. So, third hierarchy is virtues, archangels, at angels. So, mayroong 9, the 9 powers of angels and the roles given them by God. So, may iba't iba silang mga roles na binigay sa Diyos sa kanila. And then, dindalang natin yon banggit dahil sabi dito, atin lang basahin na each angel is created for a specific purpose with the cosmos. So, it was so. Angels are spiritual beings created by God, naturally invisible to the human eye, but all around us and constantly carrying out the tasks God has given them. Sa isgutan po ni gigamit din ito sa tradition natin. The angels are classified into what are called 9 powers or ranks. This division is based on 9 names of angels found in the scripture. So ito ang mabasa natin sa Ephesians chapter 1 verses 18 to 21 at sa Colossians chapter 1 verse 16. Mabasa natin yung principalities, power, virtues, dominions. At saka sa Colossians, thrones, dominations, principalities, powers, at saka mabasa pa rin. Sa Old Testament, nabanggit yung tatlo, si Gabriel, Michael, at Raphael. So, nabanggit sila. Panahon ni Saint Gregory the Great, isa sa kanyang homiles, ang itong 9 choir of angels. Nabanggit niya, may simula siya sa pinakambaba, yung angels, archangels, virtues, powers, principalities, dominations, dominions, throne, cherubim at seraphim. So, ibig sabihin, panahon pa sa mga early fathers, nag-aral na, pinangaral na nila patungkol sa angelology. And then, dito tayo, first hierarchy, first 3 levels, direct na lang natin na seraphim means the burning ones, Lucifer light bearer, was once one of them. That's why he's still very powerful and dangerous. Cherubim, direct na lang means, ano bang ibig sabihin sa cherubim means fullness of wisdom. Kung tandaan natin, panahon na si Adan at si Eva nagkasala, pinalaya sa hardin, sino pa ba ang inutusan ng Diyos na magbantay sa hardin o sa paraiso? Diba? Ang angel na cherubim o cherubim. Dahil sila po ay fullness of wisdom. Thrones, contemplate God's power and judgment, symbolize judicial, juridical, at power. Yan ang first hierarchy. Yung both sa kanila may mga task nila. Dominions or dominations, authority. So authority po siya. And then virtues. Yan po sa power, might, or energy. Samantalang ang powers, fighting against evil influences that oppose the virtues providential plan. So yun ang mga roles nila bawat isa. Ito pa yung sa last 3 principalities. Assigned po siya sa cities, and nations, and kingdoms. So, sabihin kahit sa siyudad,
sa bansa at sa kaharian may inassign na angel. Samantalang ang archangel, such as Gabriel, yun lang, pinakasimple ang kanilang role. Carry God's important messages to man. Kung tandaan natin, sino pa ba ang nagdala ng mensahe? Ang Mama Mary, yung Annunciation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin sa First Joyful Mystery. So, si Saint Gabriel, saka nagdala ng mensahe kang Zacarias, nagbalita na nagli si Elizabeth, at saka ni San Jose, at panahon na muling nabuhay ang Atipinos, ang anghel pa rin, archangel pa rin ang nagpagpita at nagbalita, nagkonfirma na muling nabuhay ang ating Panginoon. So, yun lang, si Canto de las. Samantalang ang ikasiyam is ordinary angels are the guardian angels. One for each individual. So, yun, sangayon tayo. At saka, sa hindi, may guardian angel tayo bawat isa. Yung guardian angel natin, kahit pa si Lucifer, hindi niya basta-basta mapalo dahil perfect yun. Ang problema lang, kadalasan sa kasi kahit yung mga kabataan natin, mga nasa high school, urban college, kapag ating tanongin kung sino pa ba ang naka-memorize sa prayer na guardian angel of God, my guardian death, sa dosin, konti lang ang taas kamay naka-memorize. So, before, ang ating guardian angel, asap yun kung humingi tayo ng tulong, asap yun. Isa sa mga hindi ko nakalimutan experience, galing po kami sa Davao, nag-attend ng wedding ni Brother Ryan Meliano, ang ating national president sa Catholic Faith Defender. Nandun kami ni Dr. Dixon Drolly sa kanyang misis. At pag-uwi dito dahil madaling araw kami galing sa pag-uwi namin. So medyo pagod na pagod. So tulog tayo. So tapos 4:30 siguro ito sa hapon, mata tayo dahil ating sunduin ating misis. Pero yung ang crosswind ko, yung motor ko ay medyo dumi. So inasingan muna natin dahil dumi-dumi. Pero kalimutan ko yung aking yawi, yung yawi sa motor, nandyan pala sa U-box na kinalagay. Tapos kung nag-wasing sa motor, nilako ang U-box at yung ang yawi ko nandun sa U-box. So hindi na mo pwede maandar ang motor dahil walang yawi. So grabe yung ginanap ko yung duplicate. Halos tanan. Wasak na wasak ang kanang lahat ng mga drawer. Nakalimutan ko saan natin nalagay yung duplicate. Halos lahat na. So tawag na lang po kung misis na hindi ko siya masundog dahil na lock ang yawi sa U-box at hindi pa natin nakita yung duplicate. So siya, sabi niya, alas 5 na nag-close na ang pag-duplicate. Yun na lang, naalaman ko nga, naalala ko nga, hindi ako humingi ng tulong ng guardian angel. So, binanggit ko, humingi ako ng tulong ng guardian angel. Kahit ako makasalanan, minsan na po ako humingi ng tulong sa iyo. Saan ko nalagay ang duplicate sa aking yawi sa aking motor? Yun lang. Lala ko na nandun pala sa helmet ng aking biking. Mag-biking, may helmet sa aking bike. Yun. So, asap yun. Kahit yung sa bilangguan pa ko nag-lecture, na ang aking motor ay hindi na muandar. Pero at pinalang, nag-hike na lang po ako patpunta, pero maigbil, nanghingi ako ng tulong ng guardian angel. Bigla lang dumating ang isang tao at tinutulungan pa ako at siya po nagpaandar sa aking motor. So, kailangan nga hindi natin makalimutan ang ating guardian angel dahil i-design na yun bawat isa sa atin, maging kambal natin para asap na tumutulong sa atin. Ngunit sa dusi,
halos lahat nakalimutan na nila. Yun ang dahilan na mula noon, isa na sa ating ipipray bago tayo lumakad, saan punta, pwede matulog o paggising o ng binanggit ko ang anak ko, sa Bisaya pa na kong sapiton ang aking guardian angel. Sa tradisyon natin, isa na sa mga binanggit ni St. Thomas Aquinas, yung angelology. Hindi na lang natin basahin. Sa panahon pa sa early fathers, atin lang ikot ito para mag-question. May batayan po tayo na panahon pa sa mga church father, mga scholar natin sa simbahan, especially po ni St. Thomas Aquinas, isa na siya sa mga nagbanggit patungkol sa angelology. Ito, ang anghel ay ito may kasabihan, no one is predestined like that to hell because it is against his absolute goodness. So, ang mga anghel ay, of course, ang ilahang tirahan ay langit. Ngunit, alam na ng Diyos na ang anghel ay moagin sa kanya. Kung basahin natin ang Sirach 23:20, He knew everything before He created the world as well as after. So alam na ng Diyos na yung mga anghel na ginawa niya ay magre-reveal na sa kanya dahil nandyan pa sila sa evening star. Pag makalampas sila sa kanilang test, may test sa kanila, yun na ang maging morning star. So isa sa mga dahilan na medyo na-touch ang pride ni Lucifer una sa panahon na ginawa ng Diyos ang tao. Sa Biblia, unang ginawa ang anghel. So, ginawa niya ang tao, ayon sa Genesis 1:31, ang anghel ginawa niya, ano po bang purpose para po i-glorify niya ang Creator. God look at everything He had made and He was very pleased. Gloria eterna. Samantalang tayong tao, Isaiah 43:7, they are my own people and I created them to bring me glory. So, yun lang, simple lang na nilikha tayo ng Diyos para ating glorify ang Creator. So, isa sa mga paano natin mag-glorify ang Creator, of course, alam natin na may Creator, may Diyos, to know God, to love God, and to serve God. Kung alam natin may Creator, so mahalin natin ang Creator at dahil mahal natin ang Panginoon, ay magsiservisyo tayo sa Panginoon. So, yun, ang isa lang mission natin. At saka, panahon na ginawa niya ang tao, kung basahin natin ang Genesis 1:26, then God said, and now He will make human beings, they will be like us and resemble us. Isa yun na bispo sa kuhan na ang mga anghel, ulang law sa Lucifer, nagsimula yung nagsisilo siya dahil ang tao ginawa ng kasamahan ng Diyos. Hindi ito literal na physical. Dahil kung basahin natin Genesis 3:22, then the Lord said, now become like one of us and has knowledge of what is good and what is bad. So, ibig sabihin, ang naging person po tayo, naging tao po tayo dahil sa intellect at free will, hindi physical. Ang ibang mga, sa ibang mga sikta, tanungin natin, physical ang literal ang pag-intindi na pag-unawa. Ang literal natin, ibig ba sabihin ang Diyos may gender, may babae, may lalaki, at may mga sa Bisaya pa, may gwapuhon at auton, di ba? So, may pangit at may gwapo. So, ang natin, maging tao natin, yung free will. Pag walang free will, hindi po tao. Hindi po tayo tao. Di ba, Ngoy? Parang tayo. So, ang free will, naging, at yung free will, na yun ang dahil naging tao po tayo, libre yun. Na ibinagay ng Diyos sa atin. Walang bayad. Yun, nagdahilan na
Isa yun sa ating gamitin panahon sa election para makonsensya yung ating mga kapwa Katoliko na basta-basta lang na ibili ang kanilang mga boto sa mga politiko. At ang Diyos mismo nga siyang may ari sa ating free will, hindi niya pakialaman. Siya mismo, di ba? Si Eva, hindi na pakialaman na tinanggap ni Eva ang offer ni Satanas sa ahas. Yun. Isa sa mga matinding pagsisilos ni Lucifer, panahon na may hula si Propeta Jeremiah 44:25, both you and your wives have made solemn promise to the Queen of Heaven. So, may hula na mula sa tao, maging rayna sa langit. At tingnan ang komentary dyan, atin lang i-ready dahil pag mag-question, hindi man binanggit pa dyan, pero mahula pa yon. At saka sa Psalm 45:9, the right of your throne stands the queen wearing ornaments of finest gold. So, naturang reyna, wearing o sabi sa amin pa, dayan-dayan ang yung pinaka mahal na ginto. At yung katuparan sa naturang hula ayon sa Revelation chapter 12 verses 1 to 5, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under the feet, and a crown of 12 stars. Yung 12 stars on in her head, sa footnote sa Latin Vulgate Bible is yung 12 apostles. Dahil ang Revelation chapter 12 verses 1 to 5, dalawa ang ibig sabihin. Kung tingnan natin ang footnote, tumutukoy kang Virgin Maria at tumutukoy sa simbahan, sa iglesia, sa simbahan Katoliko. Dahil si Mama Mary ay hindi siya separate sa simbahan. So, she gave birth to a son. Malinaw naman yun. Sino ang nagsilang sa tinutukoy na male child? Will rule at all the nations with an iron scepter, and her child was snatched out to God unto his throne. So, tumutukoy yun sa malinaw na tumutukoy yun sa ating Panginoon Sus at ni Mama Mary na nakita niya may crown. Ibig sabihin may crown, right na po. Yun ang dahilan na si Mama Mary ay Queen of Heaven. Hindi lang siya Queen of Heaven, Queen of the Universe. At saka yung isa sa mga kanta natin right now, Maria Reina sa Pilipinas, hindi lang yun sa Pilipinas, Reina sa Universal Church, at saka, of course, Queen of Heaven. So, isa yun sa dahilan na hindi basta-basta matanggap sa anghel, dahil ang anghel mas mataas sa tao. Kung basahin natin Hebrew 2:7, makapangyarihan ang anghel kaysa tao. Ayon sa 2 Peter 2, chapter 2, verse 11, even the angel who are so much stronger and mightier than this false angels. So, makapangyarihan sila. So, hindi nila kayang tanggapin na mula sa tao may maging reyna sa langit. Hindi nila kayang pagkain na magbaw po sila sa tao dahil ang tao ay medyo mababa sa kanila at sila po ay makapangyarihan. So, nagdesisyon 1/3 na umilay sa Panginoon. Yan ang dahilan sa 2 Peter chapter 2 verse 4. God did not spare the angels who sinned, but threw them into hell. So, kung basahin natin ang first hierarchy, Beelzebub was prince of the seraphim, and the next unto Lucifer. All the chief of the 9 choir of angels are fallen. Just imagine, ang lahat ng mga hippie, bawat rango, bawat hierarchy sa anghel, yung first hierarchy, second at third hierarchy, ay naging fallen angel, naging demonyo. Of the choir of seraphim, there fell at first Lucifer, Beelzebub, and Leviathan, who did all revolt. Michael was the first that resisted Lucifer, and the rest of the good angels followed him, so that now he is the chief among them. So,
si Saint Michael, Archangel, isikanto de las lang siya sa ranking. Kumbaga kung sa PNP parang lieutenant siguro siya, pero naging commander-in-chief na po siya. Maging sa ano pa sa PNP, naging PNP na po, chief na po siya. Panahon na tinalo niya si Lucifer. Yun na nila na against sila, rebelde sila, at tinapon sila sa imperno. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 4. So ito po real na may imperno. Kung hindi mo kayo pwede ding tumalon dito, pero may nagsunod sa iyo na kayo, itulak po kayo, so hindi ka makalihay, hindi po kayo pwedeng hindi kayo matapon sa imperno. So real na may imperno at nandun ang demonyo. Yun ang demonology. Ating ulitin na basic lang po to ha. Pinaka-basic lang, the devil Lucifer. Kung hindi na lang natin i-define ang demonology. Demonology is the study of demons or beliefs about demons. So, yun. Ang definition sa demonology is study about demons. Para po tayo madali. Pero hindi tayo magkumpiyansa dahil sa Revelation chapter 12 verse 9, baka nasa ating isip, nandun pala ang mga demonyo silang si Lucifer sa impyerno. Pero sa Revelation 12:9, the devil or Satan that deceived the whole world, he was thrown down to earth and all his angels with him. May pinadala para si Lucifer dito sa lupa, yung natural world. May preternatural world, yung sa karian ng demonyo, at supernatural world yung sa karian ng Diyos, anghel, yung good angel. So, dito sa lupa, dahil yun ang dahilan sulat ng St. Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion, looking for someone to devour. Be firm in your faith and resist him. So, kailangan tayo magbantay dahil ang ating kaaway, ang demonyo, ay parang leon. Mahanap na kung sino po ba ang kanyang mabibiktima. Kung balikan natin sa paglikha ng Diyos ng tao mula sa alikabok, di ba? Genesis 2:7. Sa panahon na ang demonyo, of ng sa Genesis 3:6, course ng Diyos, mula ngayon ikaw ahas ay kakain na kayo ng alikabok. So ano pang pagkain ni ahas, yung demonyo? Satanas, alikabok. Sino pa pang alikabok? Yung tao. Dahil sa old formula ng Ash Wednesday, yung sa Quaresma, sa alikabok tayo galing at sa alikabok tayo pabalik, diba? Yun ang old formula na ibanggit sa pari o sa mga minister. So, yun. Nandito pala sa lupa. Yun ang dahilan na sila ay territorial in nature. May tinatawag na fire demons. These guys live in the air and which to boost around the other devils. So, nandyan sa kanginan. Ang naturang assignment sa fire demons. Yun ang dahilan may gamit tayo ng incense, so yung blessed incense, para po pag po natin sa mga demonyo nandyan sa kahanginan, as dyan sa hangin. As ito sa iba, lalo na panahon na may maglibing sa cemetery, before sila umuwi, labas sa cemetery, magkuha sila ng mga damo, tindihan nila, at yun, sa Bisaya, magpalina sa asok, usok ng damo. Yun, nasunod yun sa mga ninuno natin.
na para mapalina, para maiwas sa mga sa ilapan, di malas yun sa atin sa Bisaya. So hindi naman pwede nga ano po bang usok ng damo. Akala nila sa Fallen Angel lamok, di paalis ng usok ng damo. Kahit pa yung blessed, pa yung insenso, pag hindi blessed, walang epekto yun. Dahil yung experience, yung isa sa mga active doon sa Pagadian, dahil yung ang kaniyang bahay, boarding house, wala nang nag-board dahil grabe ka-infested. Kami makita sa kanyang mga borders. At saka nagsagawa siya ng ginamit ng insenso para pagpaalis ng mga evil spirit. Bigla lang siyang nahulog sa hagdanan. Yan ang dahilan na ano pa bang part sa kanyang paa na ano. Sabi niya, may na-feel niya may ano sa kanya, may nagtulak sa kanya. Sa tinanong namin, ano bang insenso gamit mo? Blessed? Hindi blessed. So, kailangan nga i-publish ang insenso. So, aerial demons, however, around human beings. So, ibig sabihin, na-assign na receiver bawat isa sa atin na maatake sa atin yung tinatawag na aerial demons. Terrestrial demons, terrorists and inhabitants of forests and fields. Ibig sabihin, by assign sa Lucifer sa lahat ng mga puno. Kung naalala natin yung unang na KMGS po kami ni Brother Wendell, isa sa mga parokya dito sa amin sa lungsod o bayan ng Jimenez, yung St. John the Baptist Parish. May 5 mga estudyante sa high school, Catholic school, sa St. John the Baptist High School, ang napusis. At yun, nagpasaglulo ang madre, pinuntahan namin gabi na po. At saka yun, nag-request ang madre na i-deliverance namin ang lahat ng mga building sa eskwelahan. Pagtapos ng deliverance, sa aming team, Brad Wendell, Brad Duli, at sako. At may nag-short input po si Brother Wendell sa mga teachers at saka yung madre sa second floor kung saan yung ground floor nandun bigla lang na-collapse ang 5 estudyante na naging napusis. So while si Brother Wendell nag-short input, nalabas ako, kay may tinignan ko, nakita ko yung puno ng langka. At saka pagtingin ko, parang infested dahil ang daming bunga mula sa parang ang dating nga parang yung bulahan, yung lansones. Ano po bang Tagalog sa bulahan, lansones? Prutas. So, sidahan ko si Brother Rolly, Brother, tingnan mo yung langka. Di ba, infested sa ito pala, yun, kumuha pa po ng exercise salt, Brother Rolly, yung exercise water, at kinas out namin diretso lahat ng porosyon sa nating naturang puno ng langka. Baliwala lang sa amin. Nabalitaan na namin bukas na ang langka ay namatay. Yun ang dahilan na MJS po kami yun nag-re-enact kami doon sa naturang area. Kasama na yung team sa MGS. So, sa base po sa mga interview sa team sa MGS, sa mga residente doon, ay may pakita sila ng kapre sa naturang langka, puno ng langka. So, just imagine, langka yon pero may kapre. So, ibig sabihin lahat ng puno ay may territorial in nature, may inassign sa Lucifer. Yung accused demons live in water. So, be careful of what you drink. So, ibig sabihin kahit pa sa lahat ng mga sa tubig. Bago pa po akong kasal, nagrenta lang po kami dalawa sa Ganmese sa isang boarding house. At yung compound, may sa likod may jetmatic lang. Yung jetmatic na nasa namin sa kwarto, nasa
doon sa aming kwarto. Likod sa aming kwarto. Pero yung mga borders nandun sa itaas, second floor, ah every 12 in midnight, may magamit sa naturang jetmatic. Parang lalaba, naliligo. Pag tinignan nila, walang tao. At sabi nila, Kuya, hindi ba kayo makarinig na nang malapit lang sa inyong kwarto na magamit ng jetmatic, parang naglaba, parang naligo, pero walang tao namin makita. Hindi nyo narinig? Hindi naman kami nakarinig eh. You just imagine, kahit yung jetmatic, dahil may in-assign pa rin si Lucifer na tinatawag na accused demons. At saka subterranean demons live in caves like trolls. So may in-assign si Lucifer sa mga elementals o fallen angels sa lahat ng ihungib. Naalala ko yung isang driver na isang politiko noon, sa kabilang istasyon pa po ako, na-offeran ko niya, niyahan ko na sasali sa kanilang grupo. Sabi niya, boss, pwede sali kayo sa aming grupo. Proven untested na boss. Dahil ikaw ay isang komentarista ng radyo, ang daming galit sa iyo. Para protected po kayo, boss. Sali ka sa aming grupo. Proven untested, hindi kayo magkita, boss. Pag yung kaaway mo, bigla, sa Bisaya pa, Tagulilong, hindi ka makita nila. At magkita ka, hindi ka tatabla ng bala. Proven untested na yun, boss. Ngunit, tuwing Good Friday o yung Biyernes Santo sa Holy Week, punta tayo sa bayan ng Bonifacio, dito sa Misamis Occidental, sa may bundok. May yungib doon at mag-overnight po tayo doon para mag-renew tayo sa ating anting-anting. Yun. So, sabi ko sa kanya, okay lang sa akin. Ang Diyos na ang bahala sa akin. Kita ko sa kanya, kinuha kong rosaryo. Ito lang sa aking protection, yung rosary. Pero yun lang na-relate natin na yun pala, bakit sila mag-renew sa kanilang kapangyarihan yung anting-anting nila mag-overnight tuwing Good Friday o Biyernes Santo sa isang yungib dahil may inassign sa Lucifer doon na mga alipores na Lucifer. Totoo ba yun? Totoo yung anting-anting. Isa sa mga kapatid, gustong kapatid na sa kasamaan sa safety dito, hindi lang natin magitan anong apelyido. Isang nagsundalo at binigyan ng anting-anting sa kanyang lulo. At bilang sundalo, isa siyang radyoman, nakatapak ng yung landmine sa Basilan. Hindi siya pinuprove ng demonyo na makapangyarihan yung anting-anting na sa baywang niya. Sa hindi pa in-prove ng demonyo, parang 50-50 pa siguro, 50% naniwala sa Creator, sa Diyos, at 50% yun ang tinatawag natin dual secretism sa cellphone dual SIM. 50% din sa yung anting-anting niya. Pag-prove sa demonyo na makapangyarihan, you just imagine landmine na hindi ka na kahit experience natin panahon sa Disyembre, ang daming naputulan ng kamay na lang sa firecrackers, yung whistle bomb, naputol ang kamay. Kahit yung dinamita, experience namin dito, may naputol na kamay dahil sa dinamita. Pero yung landmine, siguro wasak. Pag sumabog yun, siguro wasak yung katawan mo. Pero pinapag sa demonyo na makapangyarihan. Yun ang dahilan na nawala ng Manilwa na ang lahat ng 100% nasa anting-anting na niya. Pag-assign sa Surigao, area po ng New People's Army, sabi po sa kaniyang magulang, sa kaniyang matandang kapatid, magulang sa Palasa, sabi, dahil si Ira Juman, sa NPA, yung sniper ng NPA, isang bala lang, patay. So, hindi tayo malimot na
ang demonyo ay hindi sila pro-life, anti-life sila. So, isa yun sa makapangyarihan pero hindi yun forever, ha? So, dito tayo sa uh, heliophobic demons only come out at night. So, totoo yung sabi ng ating mga lulos-lulat na pag lalong-lalong full moon, huwag kayong lalabas dahil lalabas ngayon ang mga tikbalan. So, ito ang mga inassign ng Lucifer dito sa sanlibutan, dito sa lupa. Kung tingnan natin, yun ang fire demons. May cute pala ang kaniyang mukha. Kung tingnan natin, ito po ang aerial demons. So, dahil na lahat ng experience namin, lahat ng isang tao na makakita, may third eye, makakita siya ng white lady na itim, ito na, yun na ang walking possess na. So, aerial demons at terrestrial demons sa puno. Ito po ang mga sa puno. At saka, yes, demons sa tubig. At saka yung sa subterranean demons sa cave o lungib. Sa atin sa Bisaya, langob. Ito po ang i-date natin overnight kung mag-renew po sa ating kapagliran panahon po sa Bermi Santo. So, ito po ang mga mukha ng mga demonyo nandyan sa unit. Ang taas ng ngipin, walang toothbrush. At saka yung only come out at night. Balang, yung mananggal. Ito po. So, yun lang mga kapatid dahil pag ating ipatuloy ito sa 17 ka mga, 16, 17 ka mga pangalan ng mga demonyo nga umatake sa atin, medyo matagalan tayo. So dito mo lang tayo muna sa mga ano nila, image sa mga demonyo na in-assign Lucifer dito sa lupa. So sana alam natin bilang mga sundalo ni Kristo, may mga kalaban tayo. Ang taong na hindi na alam na sino kalaban, lalo ng taong na hindi naman alam may demonyo. Yun ang delikado, mga kapatid. Yun lang, Brother Jando, maraming salamat. At magandang gabi sa lahat. God bless us. Brother Jando. Brother John Love.